Okay, sabi diyan, ang isang tunay na Kristiyano ay kinikilala sa magitan ng bunga ng kanilang buhay tulad ng pag-ibig, pagpapakumbaba at pagsunod sa mga turo ng Biblia sa halip ng mga walang laman na pag-aangkin. Kristiyano daw pero obvious na fake. Therefore, allow me to give a very specific. Ang tunay na Kristiyano ay makikilala sa bunga. In other words, it is the word of the Holy Spirit in her or his life. Ang tunay na Kristiyano ay inilarawan sa Biblia bilang tagasunod ni Kristo. Nagbago ang buhay, namumuhay sa pananampalataya at nagpapakita ng bunga ng Espiritu. So, tingnan natin. Ang mga pangunahing talata ay matatagpuan sa 1 Corinto 5:17, bagong nilalang, Galatians 5:22 verse 23, bunga ng Espiritu, at 1:13-35, pag-ibig sa isa't isa. Tingnan natin ang bawat isang talata. Mga susing talata tungkol sa tunay na Kristiyano. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang bagong buhay. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. In other words, ang lahat ng nakipag-unite, nakipag-abide, nakipag-transaction to our Lord Jesus Christ, He has a new life. A new life that can change His life for the glory of God. Sabi diyan, ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So wala tayong pwedeng diyan, we call it i-justify. Talagang clear diyan na ang sino mang nakipag-isa kay Jesus Christ ay may bagong buhay. Pangalawang talata, Galatians 5:22 verse 23, mayroon siyang bunga ng Espiritu. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapakita ng pag-ibig, showing God's love, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Clear yan that when we have a relationship with Jesus Christ, we have a fruit of the Holy Spirit. Given yan sa lahat ng talata. Ngayon, kung hindi ko i-refute yan, given na yan, ito talaga ang dapat makita sa mga may pananampalataya kay Jesus Christ. Tingnan natin sa 1:13 verse 35, pag-ibig ang tanda. Sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Referring for the 12 disciples yan, kausap niya, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ang hinahanap ngayon ng ating Panginoon ay yung pag-ibig sa isa't isa. In other words, kahit anong kapalpakan, anumang mali ang nakikita mo sa isang tao, sabi ng Biblia, kayo'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga disciple kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Malalim ang salitang yan, pero next time na natin ipapaliwanag. Pangalawa, Efeso 2:8-9, ang taong tunay na Kristiyano naligtas sa pananampalataya, hindi pagpasok sa relihiyon, hindi sa pagtupad ng mga Ten Commandments o anything that violated yung tinatawag natin by faith alone. Marami ngayon nagtuturo ng doktrina, faith plus good word, faith plus. Dito makikita natin ang tunay na Kristiyano ay mayroong kaligtasan. Kanino galing? Kaloob ng Diyos, hindi sa gawa
upang walang mapuri ang bawat isa. And then, meron ding handog ng buhay. Sa Romans 12:1-2, alala ko nung ako'y nasa camp, ito yung first time kong may nag-speak dito na grabe ang kanyang explanation. Therefore, what I did ay asked his manuscript. Kinuha ko manuscript niya at pinag-aralan ko at doon ko nakita yung kahalagahan. Ang pag-aalay ng sarili bilang buhay na handog at hindi pakikaayon sa takbo ng mundo. Maraming kritiko na ngayon. Kahit na sinabihan ng Bible ang pag-aalay sarili bilang buhay na handog ay hindi pakikiayon sa takbo ng mundo. Pero maraming Christian ngayon kumakanta ng hawak ko ang beat. Okay? So nakakalungkot. Hindi dapat ko hawak ko ang salvation o hawak ko ang kaligtasan, hawak ko ang pamumuhay kay Kristo. Pero ngayon, maraming Kristiyano, hawak ko ang beat. Kaya hanggang ngayon, beat na sila. Okay? 1 John 1:2-6, pamumuhay kagaya ni Kristo. Ang nagsasabing siya'y nananahan kay Kristo at ay dapat mamuhay gaya ng pamumuhay. Nino? Pamumuhay nino? Ni Kristo. Kung pag-aaralan mo ang buhay ni Kristo, literally, very humble, very patient, very lovable, at never ka makarinig kay Jesus Christ na he accused anyone, especially the adulterous. Sabi nga niya, ang walang kasalanan ang unang bumato. At sinabi rin niya sa taong namuhay sa kasalanan, huwag mo nang gawin upang hindi ka mapasama. In other words, napakahalaga yung mga salita ng Diyos. Next slide. Added lang ito, dinagdag ko lang ito. Mga katangian at tanda ng tunay na Kristiyano. Pagbabago ng direksyon. Hindi lang pag-uulit ng panalangin, ng pagsisisi, ng pagbabago, kundi pagbabago sa puso at pag-iisip. In other words, nabago ang kanyang buhay. Hindi siya nanatili dun sa pagiging nakaraan niya. Nagbago ang buhay niya. Lagi yung ginagamit ito kahit saan. Those who want, ayaw magbago, o hindi siya interested to change, he is the architect of decay. So, nakakalungkot, nagiging bulok ang kanyang buhay. Pangalawa, pagsunod sa utos ng Diyos, kung ikay tunay na Kristiyano, pagpapakita ng pag-ibig na nagmumula sa pananampalataya kay Jesus. In other words, marami ang nahihirapang sumunod sa Panginoong Hesus, sa Diyos, Pero dito makita natin, kailangang ipakita ng taong ligtas na mayroong pag-ibig siya na nagmumula sa kanyang faith kay Jesus Christ. It is not the guidelines, it is not the doctrine, it is your love na galing sa Panginoon. Kasi kung doktrina na, clear naman yan sa atin what is the doctrine and what is yung mga guidelines na ginagawa ng mga iba-ibang paniniwala. Next slide. Katatagan sa pagsubok, hindi nawawala o sumusuko sa panahon ng problema, bagkus ay lalong lumalapit sa Diyos. Maraming Kristiyano at mga anak ngayon ng mga lingkod ng Diyos na talagang dumadanas ng pagsubok, kahirapan, problema, and everything. Bagkus na lumayo sa Diyos, ito ang encourage. Ang tunay na Kristiyano, lalong lumalapit sa Diyos. Ibig sabihin, marami tayong karakter sa Bible na talagang panagkasala, lumalapit sa Diyos. Yung the best example niyan ay si King David. When he committed sin against God, wala siyang ginawa kundi lumapit sa Diyos at nanikluhod at humingi ng tawad. Yes, may consequences, but one thing I'm 100% sure na ang tao ay tinatanggap pa rin ng Diyos gaano man kasama ang kanyang nagawa. Panghuli, pag-iwan sa dating pamumuhay. Hindi ko alam kung ano ang past mo, hindi ko alam kung ano ang nakaraan mo, hindi ko alam ang struggle mo, hindi ko alam ang iyong secret sin, big sin, small sin, whatever sin that you have committed. Sabi niyan, pag-iwan sa dating pamumuhay. Hindi na namumuhay sa kasalanan at binabago ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. In other words, yung God's Word, yun ang nagbabago sa Kanya. Hindi kung ano man yung mga bagay na meron siya, kundi
ang salita ng Diyos. Ito naman, I don't know kung yung first question natin doon, nailarawan natin sino ang tunay na Kristiyano. So dapat magkaroon tayo ng proper reflection sa ating buhay. Ano ba talaga yung ating buhay na mayroon tayong bunga? Ito naman ang pinaka-bad reflection o bad biblical na sinasabi. Ito ang mga hindi tunay na Kristiyano, mas malala ang bunga. Ang bunga doon ay ikaw ay binago, change life, meron kang fruit of the Holy Spirit, and most of all, so ayon sa John chapter 13, verse 35, ikaw ay puspos ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. So, hindi ka tumitingin kung ano man yung tao. Ang tinitingnan ka, paano ka nabuhay. Tingnan natin ang mga bunga. And this is the message. If it is offensive to you, please remind na hindi ito attacking you, is not insulting you or looking down on you. It is biblical. Kaya nga hindi tayo nagbagamit ng maraming illustration to attack anyone, but one thing, it is biblical. Biblical because it is sound doctrine na dapat nating pag-aralan. Una, Jairab, makababasa mo ba? Ang mga Okay, unang-una, hindi sila nagsisisi sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang mga panggagaway, sa kanilang mga pakikiabid, at sa kanilang pagnanakaw. It is found in Revelation chapter 21, they did not repent of their murders, magic arts, sexual immorality of theft. Dito pinapakita na mabigat yung kasalanan yan at kailangan talikuran. Actually, marami yan. I think 9 o 11 yan. Ayun lang pinili natin. Kapag ikaw ay hindi nagsisi sa iyong ginawa, consider na ikaw ay hindi tunay na Kristiyano. So, dapat naunawaan natin yan kasi mahalaga yan. Pangalawa, nakagawi ang kasalanan. Ito yung common ito sa mga Kristiyano na daw, pero mahirap makita sa kanila kung sila'y tunay. Sabi sa unang Pedro 2:20, nagpapahiwatig ng pagtalikod sa kasamaan ng mundong matapos makilala ang Panginoon o sinasadya ang pagkakasala. Ibig sabihin, tinalikuran nila ang Panginoon pero para magpatuloy sa kasalanan. So, sabi nga diyan sa Hebrews 10:26, sapagkat kung ating sinasadya, ulitin ko this verse is God spoke to me when I was 16 years old. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Nag-request ako sa isang Pinoy classic music when back 1986, and I quote that verse. Nalagay ito naipublish ito sa comics at ang title nga niyan, Lord Forgive Me. Dito pinapakita natin na kung sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, who is the truth, no other than Jesus Christ. At wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Kasi kinikilala mo na yung truth eh. Ngayon, dahil hindi ka tumalikod at nagpatuloy ka pa rin, sabi diyan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, mahirap talaga magsisi pa. Titigas at titigas na yung puso mo dahil nagpagharian ka na ng iyong kasalanan. Number 3, kawalan ng pagmamahal sa iba. Pakibasa, Kuya Jaja, 2 Timothy 3:3. Sabi rito na sila ay wala silang pagmamahal sa kapwa. Ayaw nilang mga magkasundo sa kaaway nila.
Kita nyo, diyan, dito pa lang makita mo, sa 2 Timothy 3. Kung babasahin mo yung context niyan, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Yung context niyan. Why? Because wala na silang pagmamahal sa kapwa. In other words, talaga makasarili nila. At pag dumating yung ayaw nilang makipagkasundo sa kapwa nila. At ang matindi, malupit. Pag sinabing malupit, violent yan sila. Wala silang pakialam kung ano nararamdaman mo. Walang awa, mas matindi ito. Brutality ito. At mapanira sa kapwa. Ito yung mga taong tinitira ka in patalikod or in public, tinitira ka rin, pero in reality, lahat yan ay nauwi na hindi siya tunay na Kristiyano. Number 4, pakibasa, Mama. Pagkukunwari, Pedro 2:1. Kaya nga talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya, pagkukunwari, pagkaingit, paninirang puri. Yan ang dahilan kaya sinulat ni Apostol Pedro. Kasi maraming sumusunod sa Panginoong Hesus, pero parang hindi makita sa kanila ang tunay na Kristiyano. Kaya nga sabi niyan, talikuran ninyo. Sinong kausap? Mga sumasampalataya na sa Panginoon. Kaya sabi niya, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. And I don't know what kind of kasamaan na yan. Marami kasi. Kasama dyan ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Lord. Ang lahat ng pandaraya. Common yan sa business. Common yan sa mga nangyayari ngayon. Yung energy crisis natin, maraming daraya. Pagkukunwari. At in Tagalog yan, ang English yan, hypocrite. Maraming hypocrite ngayon. Hypocrite Christian, pagkaharap mo mabuti, pero pagtalikod mo ay ikaw ay kinain na niya sa lahat ng paninira. Pagkainggit, sa common denominator, kahit saan, kahit sa loob ng tahanan, kahit sa loob ng business, kahit sa loob ng simbahan, ang pagkainggit is common denominator that the cause of hypocrite at paninirang puri. So maraming ang paninirang puri ay behind the scene, wala ka pero sinisiraan ka. Ang daming illustration ng salitang paninirang puri pero hindi na natin masyadong didiscuss because we believe that it is all about hypocrite Christian. Next slide. Number 5. Ito ang sabay-sabay natin basahin. Patuloy pagkamasarili. Santiago 3:16, sapagkat kung saan may paninibugho at pagkamasarili, doon may kaguluhan ang lahat ng uri ng masamang gawa. Si Santiago ay half brother of our Lord Jesus Christ, and he point out sa iglesia o sa mga mananampalataya, sapagkat kung saan may paninibugho at pagkamasarili, obvious, merong kaguluhan at lahat ng uri ng masama. So, pag yan na naghari na, magkakaroon na talaga ng lahat ng uri ng masamang gawa ay na inside. Tingnan natin ang next slide. Dinagdag ko lang dito, bilang sa Galatians 15:16, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away, Apostle Paul talk about the Galatian church, sabi niya, mag-aaway na parang mababangis na hayop, mag-ingat kayo, baka magkasira-sira kayo. Kaya sinabi ko sa inyo, ito ang challenge niya, pasakop kayo sa Espiritu at yung sundin ang mga pagnanasa ng iyong sarili. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagkamakasarili ay humahantong sa pagkasira o pagkawasak ng relasyon, pagkawasak ng family, pagkawasak din ng relasyon sa loob ng iglesia. Review natin yung 5 mga pangunahing tanda ng isang hindi tunay na Kristo, patuloy na hindi nagsisisi ng kasalanan. Okay? Dapat yan sa
nagsisisi sa kasalanan. Nabubuhay sila sa isang pamumuhay ng kasalanan tulad ng pagsisinungaling. Okay? O makasariling pag-uugali. Nagmumura sila o cursing people ng walang pagsisisi o pagnanais na magbago. So makita natin dito sa talatang ito yung tunay, pangunahing tanda ng isang hindi tunay na Kristiyano ay patuloy na hindi nagsisisi sa kasalanan. Okay, next slide. Pangalawa, kakulangan ng pag-ibig. Hindi sila nagpapakita ng mga bunga ng Espiritu like pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili. So, kita naman natin dito, maliwanag yung mga salita ng Panginoon. Pangatlo, pagkukunwari. Hindi nila ginagawa ang kanilang natutunan at madalas hindi maganda ang pakikitungo sa iba. Nasa loob nga ng simbahan o naglilingkod kuno pero punong-puno ng pagkukunwari. Hypocrite. Kaya nga sabi sa Revelation, mas gugustuhin ko pa na ikaw ay meron doon maligamgam at hindi mainit. Mas gugustuhin ko pa isusuka kita dahil ikaw ay mabuti pa sana kung may kayo malamig o mainit ka kaysa maligamgam. Yung tawag diyan ay hypocrite. Okay, next. Pagsuway sa salita ng Diyos. Ito yung mga nasa loob ng church. Ito yung mga dumadalo sa Bible study. Ito yung mga taong sa tingin nila ay sila ligtas. Pero dito makikita tumanggi silang mamuhay ayon sa mga pamantayang itinakda sa Biblia. There are many guidelines sa Bible na dapat ng tunay na Kristiyano ay sumusunod sa sinasabuhay yung mga pamantayang itinakda sa Biblia. Kung nakikita mo yung taong yon, mamaya ko i-elaborate yan. Next slide. Nagpapatuloy sa pagkakasala. Pakibasa, Jaira. Okay, yun yung sabi sa 1 John 3:9-10. Ang bawat anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi ng Diyos. Hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala dahil ang Diyos ang ama nila. So makikita pa lang natin dito, ang tao na nagpapatuloy sa pagkakasala, obvious, hindi sila anak ng Diyos. Okay? Kasi hindi dapat sila nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi ang 1 John, buong chapter o buong book ng 1 John is talking about God's people. If you are God's people, hindi ka dapat maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dahil ang sabi niya, ang ama nila. Pag sinabing ama nila, anuman ang ginagawa mo, umaga, tanghali, gabi, si God the Father ay nasa likod mo. He's omnipresent, He's all-knowing God, and everywhere si God, nakikita niya. Ngayon, pag sinabi mo nagpapatuloy ka sa pagkakasala, kita ng Diyos ang iyong ginagawa. Lihim man or lantad. Kasi clear naman dyan sa talata, hindi siya maaaring magpatuloy. So in other words, marami ang na-encourage sa talatang ito. Bakit? Kasi anak pala ako ng Panginoon . So hindi ako dapat magpatuloy sa pagkakasala. Kasi kung yung nagpapatuloy ka sa kasalanan, in other words, hindi ka interested to heaven. Heaven is a holy place. Heaven is a place where the holiness and righteousness of God ay nananatili. And then, if He is your Father, tapos you are disobeying and continuing sinning, I may question, are you child of God or not? Next slide. Yeah. Unang Juan 5:18. Pakibasa, Jaira. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo.
Can you imagine the 2 points there? If you are anak ng Diyos, you will not continue sinning. Actually, ano yan? Intentional sinning yan eh. Sapagkat, ano sabi ng Bible? Sapagkat iniingatan sila ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, kapag nakaingatan ka, at hindi ka pwedeng i-influence, hindi ka pa rin pwedeng i-touch, at hindi ka i-penetrate ng diablo. Remember dyan, kuya? Dito, clear nito. Iingatan ka ni Jesus Christ kasi anak ka niya. At hindi ka pwedeng galawin ni numan. Bakit? Kasi you are a child of God. Your name is written in heaven. Your name is written in heaven, and you are belong to God's kingdom. Is a holiness. Kahit sino magbalak sa'yo, protected ka, di ba? Hmm. Kahit sino mag-curse sa'yo, protected ka. Sige, next slide. Okay. Ang ibig sabihin nito, ang isang tunay na sumasampalataya ay hindi na ginagawang pamumuhay o kinagawian ang kasalanan dahil sa pagbago ng puso mula sa Diyos. Krinos, Christian in name only. Sinasabi nila na sila ay Kristiyano, ngunit ang kanilang pag-uugali ay sumasalungat sa mga turo ni Jesus. There are a lot of doctrine today, bombarded na yan sa FB, sa mga internet, justifying their own side and everything, attacking each other in the biblical, good yan. Some of them insulting others, not good yan. Pero dito makikita niyo sino talaga ang tunay na Kristiyano. Sinasabi nila na sila ay Kristiyano, ang kanilang pag-ugali, character, the way you say something, ay sumasalungot sa mga turo ni Jesus. Yun ang nakakalungkot. Next slide. Okay. Ayon sa pagsusuri, ito mula sa the Billy Graham Evangelistic Association of Canada, ang isang tunay na Kristiyano ay isang tao na ang buhay ay binago mula sa loob. Upang manuwan kung tunay na isinasabuhay ng isang tao ang kanilang pananampalataya, isaalang-alang na madalas silang magpakita, nagpagpapakumbaba sa halip pagmamataas, magpakita ng habag sa halip na paghatol, tulad ng ipinaliwanag natin. Okay, may 2 points yan, ano? Ang tunay na sinasabuhay ng isang tao ang kanilang pananampalataya, isa alang-alang na madalas silang nagpakita ng pagpapakumbaba sa halip pagmamataas at magpakita ng habag sa halip na paghatol, tulad ng ating ipinaliwanag natin dito. Next slide. Ang sabi dyan, gusto kong ano yun sa inyo? Last na yan, ano kuya? Tandaan. Hindi ko sinasabing perfect yung aking interpretation or biblical reference, but I'm trying to understand this. Tandaan, bagamat ito ay mga indicator. Ulitin ko indicator, ibig sabihin mga sign, pwedeng ito warning. Ang ating mensahe, ito'y mula sa desiring God, ay nagsasad na ang tunay na katiyakan ay nagmumula sa saksi ng Espiritu, hindi lamang sa mga panlabas na chickless. Ulitin ko, only the Holy Spirit can desire. Pero ulitin ko, indicator na mula sa desiring God ay nagsasad ang tunay na katiyakan ay nagmumula sa sakti ng Espiritu. So, hayaan natin ang Holy Spirit, hayaan natin ang Banal na Espiritu Santo ang mangusap. Pero ang gusto ko, kung ako tatanungin ninyo, obvious naman, alam na natin kung sino ang tunay at ang hindi tunay. So, hayaan na natin na saksi ang Espiritu Santo na siyang magpapakita ng katiyakan ng kanyang kaligtasan o yung pagiging tunay na Kristiyano. You can research, you can study the both of that versus ito yung sinasabing ang tunay na Kristiyano versus sa tunay na hindi Kristiyano. At din nyo malalaman
that the Holy Spirit will witness who are true Christian and who are not true Christian. As we continue, let's bow our head and let's pray. Father, once again, meron pa pala kuya eh. Okay, bago tayo mag-pray, higit pa rito, ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na ang isang tao ay tila huwad na mananampalataya, fake Christian, dapat natin silang bigyan ng babala bilang isang kapatid sa halip na ituring silang bilang isang kaaway. Ha? May warning yan, ha? Ha? Nagpapaalala sa atin na kahit na ang isang tao ay tila huwad. I'm not assuming na huwad siya, kundi tila huwad ang pananampalataya. Dapat natin silang bigyan ng babala bilang isang kapatid sa halip na ituring silang bilang isang kaaway. Let them warn of God's word, not us, kundi yung salita ng Diyos. Because sabi niya sa Book of Nehemiah, matapos mong sabihan ang tao at ayaw magbago, exempted ka na sa accountability and they will die according to their response do sa announcement mo. Kung sila'y pupunta sa impyerno, wala ka ng pananagutan. So tayo manalangin at mag-pray. Father, once again, we commit everything to you that you will bless your message. And I pray, Father God, speak to us in a very special way so that we can understand the truth coming from you. Thank you so much, Father God. Bless the Olivera family and help us to be a true and tested Christian. Kasi dito na po sa Olivera magsisimula, Panginoon. And we welcome po ang CCF worshipers, Father God. Ikaw po ang bahala sa kanila at ikaw po ang manguna sa kanila. Kung ano man ang motibo nila, let your holiness seek them. Let your righteousness reveal them. Sapagkat kami po ay instrumento lamang ng pagbabago. We commit everything to you, Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. Okay?